So, good morning po. First vlog for the day. Umangat yung Gilas sa ranking, no, from 40 naging 38. Although alam naman natin na sunod-sunod yung pagkatalo, pero dahil dun sa nakatulong yung sa isang panalo sa FIBA World Cup, umangat tayo sa ranking. Kaso kasi, di ba kagaya nung Japan, di ba? Hindi lang isa yung naging panalo nila, naging tatlo ata. So, from 37, naging 26. So, ibig sabihin, ang tagal na panahon nilang inantay yung pag-angat ng ranking nila. From 37 to 26, medyo malaki yun. Yung South Sudan din, na laging tinatalo ng Senegal dati, from 31, naging 61. So, ibig sabihin, yung South Sudan, matagal din nag-antay yun. So, hindi naman overnight yan eh. So, kailangan lang talaga magkaroon ng magandang program itong SBP. At yun, mahabang preparasyon yung kailangan doon. Yung G-League MVP na naturalized ng South Sudan. Hindi naman nila basta-basta nakuha yung player na yun. Siguro talagang matagal silang naghanap ng player bago nila maispatan sa G-League yung naturalized player nila. Di ba? Kailangan lang talaga meron ng team for Gilas. No? Meron ng core team, core Gilas players. No, pwede naman tayo manghiram sa PBA as sa mga Japan boys kung kinakailangan. Pero dapat lang talaga ang kailangan ng Gilas is marami tayong shooter. Ang problema kasi guard guard heavy na bansa pagdating sa basketball. May shooter at may shooter. Kaso yung sistema na magbibigay ng opening sa ating mga shooters, yun ang kailangan. Kahit ilagay mo sila si Terjan at saka si Matthew Wright, kung hindi naman sila malilibre, wala din eh. Di ba? Kahit si Alan Kaidik ang ilagay mo dyan o si Renren Retualo, kung hindi malilibre, wala din. At yun. We cannot live and die by the tree. Swerte kung tumama o pumasok. Paano pag hindi? Yeah. So, senyales na yan na kung may blessing in disguise, yung umangat tayo sa ranking, blessing in disguise na yan na dapat mas mahaba yung preparation ng Gilas. No? At saka, tigilan na yung mga nega na yan kung kailan ka bumaba sa pwesto tsaka ka maraming sinasabi. Diba? Pag bumaba ka sa pwesto at gusto mong tumulong sa national team, it's better to be silent. No? And then kasi, kumbaga, parang sinasabi mo na yung players is ayaw maglaro pag hindi na ikaw yung coach. Sana wala nang naglaro kay Team Con ngayon na nasa World Cup team kung di ba? Wala nang naglaro para kay Team Con na nasa World Cup team. Dapat si Newsam hindi na naglalaro yan, si Pugoy. Lalo na si Pugoy kasi TNT yan. Tutuusin, nasa team mo si Pugoy. So, bakit nasa practice at kasama sa may medical condition lang? So, sana yung mga World Cup na player hindi na naglaro kung talagang di ba? So, wag na natin siraan yung kasi hindi naman nakakatulong sa Gilas for the Asian Games yan eh. Nagke-create lang yan ng bad vibes. Hirap kasi dito sa mga media minsan, gusto lang kumita eh. Kaya kahit anong negativity pinapatulan. So, yun lang po.